yung pong usapin ng education budget, klaro po ito, talagang dapat idulog sa kataas-taasang hukuman. Dito po sa unprogram appropriations na ito na pinalalabas nila na ang laki po ng natanggal, no, na veto, gayong sabi ho ninyo, ano naman practically, walang effect yung veto mo doon sa unprogram kasi wala namang perang pinag-uusapan doon. So, ito ho na naman ay klaro po, sorry for the word, ang loloko na naman sa, masakit ho sa kalooban natin na parang, ba't nila nagagawa ito, ma'am, na sa mga mukha natin, pinamamalas sa atin na mga tanga tayong tao? Na kunwari talagang may ginawa yung presidente. Pero sa totoo lang po, katulad ng kinukwento natin madalas, itong unprogrammed appropriation, ito yung mga hindi na priority kasi hindi na paglaanan ng aktual na budget. Pero ito nga po yung nakakatawa kasi pag tiningnan nyo yung Benito na 168 billion pesos na nasa unprogrammed, yan yung 50 billion na 50 billion na 4-piece na budget na tinanggal do sa program, nilipat sa unprogram. Sa ngayon, natanggal na rin siya sa unprogram, wala na talaga siya. Yung additional compensation ng ating mga healthcare and non-healthcare workers na due pa nung pandemic, no, 2 billion yun. Tinanggal na rin sa unprogram. Alam niyo po kasi yung unprogram, yan po ay mai-implement lamang kung may additional na pondo ang gobyerno. Saan manggagaling yung additional na pondo? Yan po ay kung may bago tayong batas sa tax, nangolekta ng additional na pera ang gobyerno, doon po pinupondohan yan. At kung maalala nyo, yung 89 billion na kinukuha sa PhilHealth last time, kinuha nila yon para pondohan yung unprogram. Kasi dyan nila pinaglalagay sa unprogram yung big infrastructure project natin. So yan po yung unprogram. Ngayon binawasan po. So mula sa 531 billion pesos ay naging 363 billion pesos. Pero yun nga po, yung pagbabawas na to ay walang impact dun sa fiscal space na tinatawag natin o yung overall na pera ng gobyerno. Dahil in the first place, wala naman po dapat talagang pera para sa mga programa na yan.